Nakakabilib si VP Sara Duterte, sa totoo lang po. Nakakabilib, bagay na bagay sa kanya magiging pangulo po ng bansa. Papayag pa kaya ang taong bayan? Yung nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte ay mangyari din kay VP Sara Duterte, dahil ayon kay VP Sara Duterte ay nasa listahan na po siya ng ICC. Nasa baba nga lang po daw siya, pero nasa listahan siya at kahit anong oras papadalhan sila ng arrest warrant. Kanina lang po inilabas ni Senador Amy Marcos na ang balita daw o chismis na narinig niya ay uunahin na raw si VP Sara Duterte sa pag-aresto ng ICC dito sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, papayag pa ba ang taong bayan na ang nangyari ni Pangulong Rodrigo Duterte ay mangyayari din po kay VP Sara Duterte? Sa tingin ko po, hindi na po siguro papayag ang taong bayan. Dahil sa nangyari lang po kay Pangulong Rodrigo Duterte, grabe na po ang galit ng taong bayan. Ano pa kaya kung madagdagan pa at si VP Sara Duterte naman ang kanilang huhulihin? Baka kapag nangyari talaga yun, nahulihin nila si VP Sara Duterte, baka hindi na po nila mapipigilan ang galit ng taong bayan. Hindi na po talaga siguro nila mapipigilan dahil sa nangyari nga ni Pangulong Rodrigo Duterte ay sobrang galit na po ang taong bayan. Baka dyan po mag-aalsa na ang taong bayan kapag ginawa pa po nila yan kay VP Sara Duterte na mahal ng taong bayan. Napakarami pong nagmamahal kay VP Sara Duterte. Marami pong puprotekta sa kanya. Kapag nangyari yon, lalabas po ang taong bayan. Tingnan nyo si Pangulong Rodrigo Duterte, kaawa-awa po. Kawawa po talaga si Pangulong Rodrigo Duterte. Tingnan nyo naman. Tapos sinabihan pa ni Turi yan na hihilain, kahit patumba-tumba na yan, hihilain ko yan. Yun pa ang sabi ni General Turi. Kaya sumama na lang po si Pangulong Rodrigo Duterte dahil nakikita niya na mukhang masasaktan yung asawa at anak niya. Kaya sumama siya, pero ayaw pa nga niya talagang sumama dahil humawak nga siya sa lamisa. Kaso hinawakan yung kamay niya ng mga pulis para dalhin sa eroplano. Kaya umiwas na lang po si Pangulong Rodrigo Duterte, napilitan po siyang sumama. Kapag mangyari din po ito kay VP Sara Duterte, hindi ko po alam o hindi po natin alam. Nasa inyo na po mga kababayan yung ano po ang gagawin nyo. Magagalit ba kayo o talagang sobra na ang galit na mangyayari sa taong bayan yan? Grabe na po kapag mangyari na yon. Grabe na po talaga ang politika sa bansa natin. Sobra na po talaga kapag nangyari pa kay VP Sara Duterte yun. At tingin ko naman hindi siguro mangyayari yon dahil magagalit na po talaga ang taong bayan. Baka maglabasan lahat ang taong bayan sa kalsada. Kaya sana huwag na huwag po talaga nilang gagawin yan dahil sigurado po ako hindi po mapipigilan ang taong bayan na lalabas po talaga sa kalsada. At baka mamaya yan pa ang magiging mitsa na mapaaga o mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos kung gagawin nila yan na pag-aresto kay VP Sara Duterte. Kapag hindi nila pipigilan yan, diyan na po natin makikita ang galit ng taong bayan. Nakikita po natin doon sa Davao, sa Metro Manila, sa iba't ibang lugar o sa iba't ibang lugar sa mundo kung mayroon mang mga OFW. Grabe po ang suporta nila sa mga Duterte, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte at kay Pangulong Duterte. Grabe ang pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte dahil po sa napakagandang nagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Biruin mo, kapag magulang ka noon, hindi ka kakabahan kung ang anak mo ay hindi pa po nakakauwi kahit gabi na dahil alam mo ligtas ang inyong anak o ating mga anak. Pero ngayon, kapag ang anak natin ay nasa labas pa ng bahay o wala pa sa bahay, tapos gabing-gabi na, kakabahan na po tayo at hindi na po tayo mapakali dahil sa mga pangyayari ngayon na binabalita na may mga krimen na nangyayari na naman ngayon. Pero sa kapanahonan ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po tayo kinakabahan kahit gagabihin ang ating mga anak o kaya naman tayo ay papasok sa trabaho sa gabi, uwi ng gabi, hindi tayo kinakabahan dahil alam po natin na protektado po tayo ng gobyerno. Pero ngayon, nakikita naman po natin sa mga balita kung gaano karami ang krimen na nangyayari ngayon. Grabe na po talaga, nakakatakot na. Kaya kapag ang mga anak natin na hindi pa nakakauwi ng bahay, paggabi na, talagang kakabahan po talaga tayo. Kaya sana huwag naman po mangyari ito kay VP Sara Duterte din. Nahuhulihin na lang nila at dadalhin doon sa ICC. Grabe na po talaga kapag ganun pa po ang nangyari. Baka gusto nila talaga na ang taong bayan hindi na po mapipigilan ng galit.
tingnan nyo ito, Davao pa lang ito ha. Davao pa lang ito, grabe na po ang tao na lumabas sa kalsada. Sobrang dami po talaga. Davao City lang po yan, Davao City. Bukod po yan sa iba't ibang lugar ng Pilipinas at saka sa ibang bansa. Ito pa mga Muslim, nagagalit na po talaga sila dahil sa ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ano pa kaya kapag nangyari pa po kay VP Sara Duterte? Ano na lang po ang maramdaman ng mga kababayan nating Pilipino, mga OFW, mga kababayan nating mga Muslim, lahat po na nagmamahal na mga Duterte? Ano na lang po kaya ang mararamdaman kapag huhulihin si VP Sara Duterte? Kasi ayon nga kay Amy Marcos kanina, na imbis na sa baba ang pangalan ni VP Sara Duterte, ay ang bali-balita o chismis na naririnig niya ay uunahin na po si VP Sara Duterte sa paghuli ng ICC. Magbaba ng arrest warrant. Pero nakikita po natin ang tibay ni VP Sara Duterte, di ba mga kababayan? Relax lang po siya, kalmado lang po siya. Ganun po katibay o katatag si VP Sara Duterte. Yan po dapat ang gayahin ng mga kababaihan natin, na hindi po basta-basta matitinag kung anumang mga problema na darating sa buhay. Grabe po si VP Sara Duterte, nakakabilib po talaga si VP Sara Duterte. Grabe po ang tibay na ipinakita po niya. Kaya bagay na bagay sa kanya po talaga magiging Pangulo ng bansa. Naway magiging Pangulo ng bansa si VP Sara Duterte. At para naman may masasandalan po tayong matibay na presidente at mayroong paninindigan at magkakaroon tayo ng pag-asa sa bayan. Dahil sa nakikita natin ngayon, puro gulo na lang po ang nakikita natin. Ang mga tao naglalabasan dahil sa ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos ngayon, iniipit si VP Sara Duterte. Ang balita ngayon, puro Duterte. Puro Duterte. Karamihan Duterte. Kapag si VP Sara Duterte magsalita at may hindi sila magustuhan na sinasabi, aatakihin nila si VP Sara Duterte. Grabe na po talaga, nakakatakot na po ngayon. Tingnan nyo yung mga tao na yan, oh. Tingnan nyo yan, lalong-lalo na kapag si VP Sara Duterte ang huli ng ICC. Nako po, ano na kaya po ang mangyari? Grabe na siguro ang galit ng taong bayan at sigurado hindi na nila mapipigilan yan. Sana wag nilang gawin yun para iwas gulo po. Para hindi po magkakagulo ang Pilipinas, dahil lalo po tayong maghihirap, ang tayong mga mahihirap, lalo po tayong maghihirap pagka nagkataon dahil mapapabayaan po tayo. Mapapabayaan po tayo dahil magkakagulo na, mahirap po. Pero ito si VP Sara Duterte, tingnan nyo naman, nakangiti pa yan, talagang ano lang siya, hindi siya apektado na hulihin na siya, andyan pa impeachment. Yung problema hinaharap po ni VP Sara Duterte, ganun po siya katatag, katibay na babae, humarap sa mga hamon ng buhay. Nakakamangha, nakakabilib si VP Sara Duterte, sa totoo lang po. Nakakabilib, bagay na bagay sa kanya magiging Pangulo po ng bansa. Bagay na bagay po, magkakaroon po tayo ng tiwala kapag ito ang magiging Pangulo ng bansa, si VP Sara Duterte. Talagang magkakaroon po tayo ng talagang pag-asa. Dahil si VP Sara Duterte hindi po umaatras sa hamon ng buhay. Kung saba, kahit gaano kalaki ang problema na yan, hinaharap po ni VP Sara Duterte. Kaya sobrang bilib po ako kay VP Sara Duterte. Nakakabilib po talaga. Grabe. Saan ka makakita ng ganito? Babae, napakaraming problema. Impeachment, ang tatay niya dinala sa ICC. Talagang dininibuli sila. Sabaga, pinapabagsak po talaga sila para lang hindi makakatakbo sa 2028 presidential election. Pero tingnan nyo si VP Sara Duterte. Kayong mga babae, ito po si VP Sara Duterte ang nagtatayo sa inyo. Itinatayo po niya ang bandila ng mga kababaihan na matatag, matibay, hinaharap kahit anuman ang hamon sa buhay. Sobrang nakakabilib, nakaka-idol po talaga si VP Sara Duterte sa kanyang pinapakita. Hindi pinanghihinaan ng loob. Nakangiti pa rin kahit gaano karami ang problema, nakangiti pa rin kahit gaano karami ang umaatake sa kanya, kahit gaano karami ang naninira sa kanya,
nakangiti pa rin, nakuha pa rin ngumiti ni VP Sara Duterte. Ganon siya katibay, ganon po katatag. Sobrang nakakabilib si VP Sara Duterte. Siya po ang tinayo o itinayo po niya talaga ang bandila ng kababayan na matatag, matibay, kayang harapin lahat ng hamon sa buhay. So yun lang po mga kababayan, maraming salamat po sa suporta nyo. Ingat po kayo.